bilyon-bilyon na mga halaga. Ang nilustay, sabi nga niya eh. Ang nilustay nila at ipinambili lang ng boto, sabi niya. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, ang mga OFW po na walang sawa po at nagtitiyaga, laging nakatutok sa ating programa. Isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sensya na po kayo at ngayon lang po tayo nakapag-upload ng ating video sapagkat medyo busy po tayo ngayon sa pagkakataong ito mga kababayan. Ayun, meron lang po ako isi-share sa inyo itong mga kaganapan sa labas ng bansa. Apo, labas ng bansa pero ito naman po ay mga personalidad din po sa ating bayan, mga kababayan. Hello po Kadyas, paki-shoutout po si Ka-Hob Kaparpar sa Cavite. Sabi ni Ka-Hob Bautista. Ayan. Meron pa siyang pinapa-shoutout dito. Paki-greet po. Paki-greet si Ka-Ohel Belen. Sa lokal po ng EGM, distrito po ng Cavite. Ayun, at ito may share ko lang po sa inyo ito mga kababayan at meron po kasing matinding pasabog itong si Manang Aimee. Yung selebrasyon ng Independence Day ay sa Kuala Lumpur po sila nakiisa mga kababayan. At meron po siyang matinding pahayag dito. Ito matindi ito. Pag napanood po ito ng mga kinauukulan dun sa binanggit niya sa kanyang speech ay medyo matindi po ito mga kababayan. Bago ko po ipapanood po sa inyo yan, kung ikaw po ay bago pa lang sa ating channel, sa munting channel natin, paki-like, subscribe, paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na pagkakataon mga kababayan. Ayun, at pakishare na rin. Okay, eto. Panoorin natin tong video ito. At pakinggan natin mabuti yung sasabihin ni Manang Aimee dito mga kababayan. Eto. Ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Grabe po yung mga pahayag na yun mga kababayan, nakakagulat po talaga. Talagang direktamente at talagang walang takot na nagsasalita itong si Manang Aimee tungkol dito sa nakaupo daw. Pinangalanan po mga kababayan.
Matindi po ito, matinding, akusasyon po ito mga kababayan at, hindi basta-basta ito. Pagka nakarating po ito sa kinaukulan, maaaring, magdulot ito ng, titingnan natin kung sasagutin nila ito mga kababayan. Pero sa palagay ko, matinding, akusasyon ito mga kababayan. Kung, hindi totoo ito, dapat sagutin nila ito ng, magbigay sila ng, pahayag ukol dito mga kababayan. Isipin mo yung, binitawan niya na bilyon-bilyon na mga halaga. Ang nilustay, sabi nga niya, ang nilustay nila at ipinambili lang ng, boto, sabi niya. Gaano kalalaki kayang boto yon mga kababayan ang binili? Opo, ginamit lang nila niya sa pagbibigay ng ayuda. Bilyon-bilyon mga kababayan. Matinding ano po ito, matinding, revelasyon po ito ni Manang Aimee mga kababayan. At, meron pa nga pong iba dito, parang nabanggit pa rito na Sara Aimee sa 2028 pero, kukuha muna tayo ng ano, kukuha muna tayo ng, kumpletong, impormasyon tungkol diyan pero may nabanggit po sila rito, mga kababayan, sa Kuala Lumpur at, usap-usapan po na ang tandem sa 2028 ay Sara Aimee, mga kababayan. Titignan natin kung ano po yung, mangyayari tayo naman po ay marites lang mga kababayan. Alam niyo naman marites tayo. Nakikimarites lang tayo mga kababayan at kayo man, 'pag nanonood kayo dito, itong, pahayag na ito ni Manang Aimee, yung revelasyon niya ukol dito, mga kababayan, hindi po basta-basta po ito. Hindi po gano'n-gano'n na lang ito. Sigurado po magre-react po ang palasyo sa bagay na ito. Sigurado, abangan niyo po yung sagot ni Ate Claire tungkol dito mga kababayan. Siguradong sasagot yon si Ate Claire. Alam niyo naman yon. 'Pag may narinig talaga yun, talaga namang, aatake din yun mga kababayan. Okay. So, yun lang mga kababayan at, nai-share ko lang po ito sa inyo para naman malaman po ninyo yung mga nangyayari. Ito, sana magising yung mga kung ito man ay totoo mga kababayan, matindi po ito, matinding, akusasyon po ito at sigurado po na meron pong sagot yan ng palasyo. So, yun lamang po mga kababayan ang aming mai-share po sa inyo at, maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga at panonood. Mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang mga OFW na patuloy po nakatutok, nagtitiyaga po sa ating programa, saan man po kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.